Okay, so after nung ating lesson sa interfaces, so meron tayong marami-rami activities, ano, may dalawang quizzes tayo dyan, tapos may dalawang hands-on. Yung isa po hands-on, yung isa pala task performance, ano. So, guide ko po kayo about sa ating hands-on activity, which is yung wake up 08 hands-on activity 1. Ito yun, no? Ayan. Okay, ang sabi dito, the project's main class should be Monday. Okay, sundan lang natin to. Sobrang iksi lang nung instructions lang naman. So, gawin natin. So, sabi po dito, Monday dapat yung public class. So, ibig sabihin, if we were to create a project, dapat ang pangalan daw ay Monday. Kasi yun yung main class. Okay. Okay, finish na. Ano na yan, pinaka mabilis na paraan na yan. Okay. Yan. Okay, so sa public class Monday, this class shall contain the main method. Check natin. Yes. Okay. Then, for weekday class weekday. Diba? Ganun lang agad. Sinabi niya for the weekday class. Ibig sabihin, kailangan natin ng class na weekday. Oh. Okay. So, malayo pa pala yun. Nasa number 2 pa lang pala tayo. Define an interface without a modifier, meaning walang public name alarm. So, interface alarm pala muna. Okay. Malaking A. This interface will contain two void methods named setAlarm and showAlarm. Okay. setAlarm. And then void showAlarm. Okay. The setAlarm method has a string parameter named time. So, string time. Ano lang? String time. Sa show, sa setAlarm. Okay, so maliit pa rin. Ayan. Okay na kaya? Okay na tayo sa number 2. So, add two classes without modifiers. Again, walang public name weekday and Monday. So, si weekday daw pala ay abstract. Class weekday and then Monday. Class Monday. Okay. Ay, sorry po. Ang ating Monday pala ay yung public class nga pala, no? Mamaya na yan. For the weekday class, implement the alarm interface. Implement daw natin yung alarm interface. So, paano yun? Implements. Since, ano yan, ano? Class 2 interface. Alarm. Okay. So, weekday implements the alarm interface. Okay, makikita nyo po. Yes po, in-implement ko, pero hindi nag-error, ano? No, hindi niya hinanap tong dalawa. No? So, bakit? Kasi, para silang abstract. No? Nangyayari lang yun sa mga concrete class. 'Di ba? Ayan. Kailangan implement daw yung show alarm tsaka set alarm. Pero since abstract sila pareho, okay lang. Set weekday as the parent of Monday. So, si Monday daw, ang parent niya ay si weekday. So, extends weekday. Okay. Oh. So, public class Monday extends si weekday. So, yun, si weekday po ang parent, si Monday po ang children. Okay?
import scanner from java.util and local.time from java.time. So import for java.util scanner. So pwedeng ganyan na lang. Import java.time asterisk na lang. So para lahat-lahat na. For show alarm, sabi daw, add these two statements. Kasi kailangan nating implement si show alarm. Ayan, punta tayo dito. Void show alarm. Palitan natin siya ng ganito. Nilalagyan natin ng public. Okay, so public void show alarm. Okay. So lalagay daw natin to. Print natin. Kunin ko like code. Local time alarm, local time parse time, local time now. Paste mo natin to dito. Okay. Wala pa naman kasi. Okay. Sabi po dito, the output shall ask the user to enter the time for the alarm. Ito pala. If time entered is past current time, then display alarm is set for tomorrow. Otherwise, display I'll wake you up later. Tulad po ng ganito. No? Okay. Try po natin. Ngayon ko lang din kasi ito gagawin. I-ano ko lang po analyze ko lang po. This is the penalty of Monday. Okay, so i-ask muna natin yung enter time. Out. Enter time. Dapat daw hour tapos minute. Tama ba? Okay. That print lang pala. Tapos yung scanner natin. Scanner C is equal to scanner system. Baliktad. C is equal to scanner system that in. Okay. So sabi enter time daw. So si time is equal to natin pala string siguro to. String time is equal to ayun, sc dot next line. Kasi kuha tayo ng string kasi string value yan, tsaka kasi meron tayong symbol na yung colon diba 530 ganun, diba 0530 diba. Kasi hindi siya puro number may ganun. Okay, so ngayon
alarm is set for tomorrow, and then display I'll wake you up later. See sample output below. Sabi dito, if time entered is past the current time, then display alarm is set for tomorrow. Okay. May error daw dito. Local time alarm is equal to local time with parse time. So that pala ito, siguro ilagay natin dito. Okay. Yan pala nga pala, kasi yung time ito yung ipaparse na dito. Tapos yung local time now. No? So tanongin natin siya, if time entered is past the current time, kung yung alarm daw, if alarm is past, ibig sabihin pag past siguro mas mataas na, mas mataas yung current time, so alarm is set for tomorrow. So greater siguro, greater than now. Alarm that ayun pala, is after pala. Ayan, is after now. Ayan, is out natin. Yun pala yung sinasabi dito, no? Alarm is set for tomorrow. Okay. Then if alarm that is before I'll wake you up later. Ayan, try natin. Tawagin natin si Monday dito. Ay, may implement pa pala tayong isa. Void set alarm string time. Public void set alarm. Okay. Lagyan natin ang ganyan. Okay, so hindi pa yata. Ayan, kailangan pa natin lagyan ang string time. Ayan, okay. So, ayan na muna natin siguro yan. Patakbuhin muna natin yung Monday. So, Monday is equal to new Monday. Okay. Tapos mon dot show alarm. Okay, try natin. And enter time daw. Ngayon ay 8:58. So siguro yan ay 24-hour format. No? Then sabihin natin 1300. Alarm is set for tomorrow. Halimbawa naman, enter time 5:30.
I'll wake you up later. Ayun. Time entered is past the current time. Ayun. Otherwise, display I'll wake you up later. So, feeling ko na ano naman natin, try check na lang natin kung baka ano pa tayo, may kulang pa tayo. Okay. So, feeling ko na-achieve naman natin. Kahit parang dapat dito yung time, Kasi show alarm daw sabi. No, dapat kasi meron tayong ganitong time. No. Hmm. Hmm. Try nga natin gamitin to. So parang hindi so parang wala namang siguro, magugulo lang. Ayan, so feeling ko okay na siguro to, since show alarm lang naman yung instructions nila. Then na-achieve naman natin yung desired na output natin. So ayun, okay na tayo para sa 08 hands-on activity 1. So ang titira na lang natin ay yung 08 task performance 1. So ang nilagay niya dito, create a simple text-based console game na dapat merong 3 interfaces. So sabi, below is the screenshot of the initial part of the sample program. So sabi, ganito daw dapat muna yung simulan, and then tutuloy nyo. Dapat makapag-implement tayo ng at least 3 interfaces. Hindi naman kailangan sobrang yung interactive na game. Mahalaga lang mayroong interaction naman kahit papaano dun sa between the user and the system. Yung parang ma-thrill man lang ng konti. Pwedeng Hangaro, ganun, yung mga Hangaro na ganun. Something like that. Okay?